What's good? Ayan, ngayon ang magiging topic natin ay candlestick. Alam ko madami na kayong nakikitang mga candlestick patterns na sobrang dami, ang dami nilang terminologies about dyan, no? Pero ang pinakamahalaga is for you to understand kung paano ba nabubuo ang isang candle. Sino ba ang mas dominant? Is it the buyers or the sellers? Saan yung open? Saan nag-close? Saan yung high? Saan yung low? Okay? So, para mas maintindihan nyo kung paano nabubuo ang isang candle, pag-usapan natin dito. Yan. Okay? Nakikita nyo, meron tayong green and red candle. Kung makikita nyo ang green candle, okay, pag sinabing green candle guys, ito yung candle, no? Kung saan dominant yung buyer. Okay? Dominant yung buyer. Now, sa time frames din, no? Sa time frames. For example, ang time frame natin is 1 hour. Sabihin natin 1 hour. So, sabihin natin 1 p.m. So, anong 1 p.m.? Okay? Nag-open yung market ng 1, nag-open ng yung candle ng 1 p.m. Okay, then may pumasok na mga sellers, may mga nag-sell. Bumaba yung market. Okay, bumaba yung market. Ang kaso, pumasok na yung mga sellers din during that time. So, bumalik pataas, tumaas pa ng tumaas. Okay, then tumaas pa. Siyempre, may mga seller pa rin na pumapasok, kaya yan, bumaba siya. Now, nung magto 2 p.m. na, nag-close yung market. Yan. So, yan yung naging movement ng market. Okay? Sa 1 hour. Now, pag pumunta ka sa lower time frames, okay? Like for example, ito yung 1 hour mo. Pag bumaba ka ng, sabihin natin, bumaba ka ng 15 minutes. Okay, ilan yon? Ilang candles yon? 4. So, makakita ng candle na 4. Okay. Kita ka ng candle na 4. 15 minutes. Okay. Makikita mo siya na ganito. Okay. So, sabihin na natin, ito yung green. Ito yung green. Okay. Green. Yun. Yan, gawin natin yan green. So, ito magiging red yan. Yan. Sana nakakasunod kayo, ano? Okay. Yan. Yan. So, sa 50, ito yung 1 hour mo, ito yung magiging 15 minutes mo. Okay? So, open yung market, umangat, tapos bumaba. So, umangat ulit, umangat, tapos bumaba, tapos close. Okay? Open, tapos nag-create ng low, nag-create ng high, tapos binababa, then nag-close. Ganon nabubuo ang isang candle. Okay? So, I hope naiintindihan nyo paano nabubuo ang candle kasi magiging malaking bagay ito sa daily bias ninyo. Okay? Nasunay pag-uusapan din natin. Now, etong red candle, anong pinagkaiba ng green at red? Okay, bukod sa pag red is dominant yung seller, mas madaming seller. Okay? Magkaiba sila ng open. Okay? So, ang open is dito sa taas. Now, so ang nangyari is nag-open yung market, tumaas ng konti, may mga nag-sell, mas madaming nag-sell, ngayon bumaba ng konti, tapos sobrang baba. Siyempre hindi lang puro sell, may mga bumibili din. Okay, so nag-buy sila, umangat, then nag-close. Okay, o makikita nyo
Yan, ganyan siya. Okay? Open, high, low, close. Open, high, low, close. Ganito. Pag bullish naman, open, low, high, close. Yan. So, yan. Ganyan nabubuo ang candle. Now, paano naman yung sobrang habang wick? Okay? Paano yung mahahaba yung wick? Okay? Para maintindihan nyo, ito yung body. Okay? Ito ang body. Okay? Ito ang wick. Yan, yung mga parang buntot na yan. Tawag dyan, wick. Wick. Okay, yung spelling yan, ganito. Wick. Okay. Paano naman yung mahahaba yung wick? Like for example, ganito. Yan. Okay. So, pag ganyan, pag green siya, okay, ganito lang yan. Ito lang, open. Okay, wala siyang ano dyan, open. High. Wala yang low. Ito yung close. Okay. Ibig sabihin, may pagbukas ng market, biglang umakyat. As in, pagbukas, di na siya bumaba. Okay. Umangat. Okay. Kailan siya bumaba? Pinush lang siya pababa, then nag-close yung candle dito. Okay. Ito yung mga makikita nyo na kahit bullish siya, pero tignan nyo yung buong movement. Okay. May mga sellers din. Ibig sabihin dito, lumalaban yung mga seller. Okay. Now, paano naman pag ganito? Dito tayo. Paano naman pag ganito? Bearish naman. Okay. Saan yung open yan? Ito yung open. Okay. Ito yung open. Ito yung close. Ito yung high. Wala rin siyang low. Okay. Wala rin siyang low. So, pagbukas ng market. Okay. Bigla siyang. Okay. Ang nangyari dito is bukas yung market. Umakyat. Okay. Kaso, mas nag-dominant na naman yung mga seller. So, bumagsak. Tapos, nag-close siya dito. Okay. Para makita nyo. Yan. Okay. Nag-open siya. Umangat naman agad. Kaso, binagsak din agad. Tapos, naging ganyan siya. So, tawag nila dyan mga doji candle. Okay. So, meron din tayong candle na ganito. Okay, now, ang nangyari dyan is, regardless ng kulay niyan, green or red, okay, is ganito yung movement niyan. Okay. Nag-open yung market, umangat, bumaba, tumaas, okay, nag-close, yan, sobrahan ko, yan, open yung market, ganyan siya, nag-close. So, open, high, yan. So, ibig sabihin, balance yung, halos balance, no, yung seller and buyer, pareho yung pressure ng nasa taas na nagsisell, pareho yung pressure ng nagbabay, halos parehas sila. Kasi may makikita kayo ganyan din talaga, as in ganyan na ganyan lang ng mga doji candles. Same lang dito. Okay, so ito yung open. Okay, yung open, okay, nag-open yung market dyan, umangat siya, bumaba, tapos tumaas, tapos nag-close. Okay. Ganyan yung candle na yan.
Okay, ganyan yung candle, ganito yung ano price action sa loob nito. Sa loob ng candle. So open, low, high, close. So yung pressure the same, no? Halos nagpapalitan lang ng buy and sell dito. Okay, for example, 1 hour candle to. So sa loob ng isang oras ganyan lang, palitan lang, bigayan lang. Okay? Para pag sa daily mo siya nakita, okay, buong araw ganun lang ginawa nila. Palitan lang ng doji. Sa loob ng candle na to, no? Palitan lang yung buyer at seller. Halos same yung pressure, no? Yung buying and selling pressure. So, ganun at least no, naiintindihan nyo na yung candlestick. Kung hindi, mag-comment lang kayo dyan kung ano pong gusto nyo malaman about candlestick. And siguro gawin natin ng part 2. And yan. See you sa next video.